let's talk about it. What is that speculative? But right now, what is clear? What is clear is we need to do the booking process here. Yeah, she's asking that she is brought to the hospital. You can do that there. Is that too much to ask? Yes, sir, that's too much. Oh, is that too much? 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Walang kaso. 18 years old siya. Ilan sa Pilipino ang nahuli kayong araw na to? Ilan ang Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Buhay tayo lang, sir. Ilang Pilipino ang binuka, ilang presidente na namumuk. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the statute of limitations. Nya adto sa ni. Ito na mini attorney Vic, ha? Sige, sige. Boss, boss. Baka pwede magkita kami. Para ma-validate ko yung notary. Lika na, pasok ka na. Pasok ka na. Oo. Sige, sige. Saan yung document? Document lang. Kahit saan yun? Same document, ha? Buloy mo na. Swahili. Nung nakita ko, tumakbo ako dito, kahit nag-ayon ako, matagal ko nakita. Boss! Dali, yung oras! Sinahabol yung oras! Sinahabol yung oras! Kailangan na. Usap ko yung pamilya niya. Usap ko yung si Ma'am Hanilet. Nakausap ko si former Secretary Medialdea. Nandun daw sila sa loob ng kampo sa Villamor. So inaantay namin makapasok po ngayon. Sir, ano lang sabi sa inyo? Pagkababa ng eroplano, kinuha na siya ng Interpol, gano'n? Hindi ko alam kung sinong kumuha sa kanya, pero may mga pulis. At hindi ko kami pinapasok, pinagbawalan po. Ako, ang mga doktor niya. Doktor po ang kasama ko. Oo. Sir, may sabi kasi na yung arrest warrant daw po is from Interpol. Hindi ko pa po makukonfirma yan. Pero saan daw po ididiretso si PRRD, sir? Yan po ang hindi pa namin masasagot sa ngayon. Magbabalita po kami sa inyo upon makita natin. Para komportable sila. Ayun, para sa lahat. Sir, kumusta daw po si PRRD? Hindi ko pa po masabi kung nasa maayos siyang kalagayan dahil kagabi po masakit daw po ang kanyang likod. Kaya siguraduhin muna natin na sa maayos ang kalagayan. Dito po yung mga doktor niya, saka yung medical team. Sir, after po na mahawakan ng PNP si PRRD, paano po ba? Isasailin po ba siya sa medical check-up muna bago po kunin ang tuluyan ng PNP? Karapatan po ng Pilipino na magpa-check up muna siya. Tingnan kung nasa maayos ang kalagayan. Hindi nga kami pinapapasok eh. Pero sir, ano po yung sabi ng pamilya niya? Chinek up po na ba siya bago siya kunin? Hindi ko pa po masasabi. Babalitaan ko lang po kayo mamaya. Sir, kasama... Pagdasal nyo, manghinahon po tayo. Pagdasal natin si former President Duterte. Sir, kasama po nasa ba... maayos ang kanyang kalagayan. Sir, kasama po ba ni FPRD si Vice President Sara Duterte? Sa pagkaalam ko, hindi po yata. Sir, sino lang yung kasama niya ngayon na immediate na maalalay sa kanya? Anak niya, apo niya, at yung kanyang nurse, at saka si former Secretary Medialdea. Apo, sino pong anak, sir? Si Kitty po. Ayun. Okay na kayo, guys? Okay na. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ay, sir, last na lang, sir. Against his will po yung pagka-aresto kaya hindi ko pa po masasagot sa ngayon, but sumusunod naman po sa batas. He is a lawyer, abogado po si dating Pangulong Duterte. Sumusunod po yan sa batas. Sir, bailable daw po. Anong gagawin yung hakbang kung didiretso na siya, kukunin na siya ng Interpol? Pwede ba yon? Legal muna, legal. Sir, bailable daw po yung inciting to sedition? Magbe-bail po ba? Hindi ko po alam anong kasong
sinampa sa kanya. Okay na, okay na. Ayun. Salamat po. Thank you, sir. Salamat Thank you. po. Salamat Pagdasal po, niyo sir. po, manghinahon kayo. Pagdasal niyo po si dating Pangulong Duterte. Mahal natin si Tatay Digong. Mahal na mahal po natin siya. Importante yung kanyang kalusugan. Sir, ano pong Ginawa niya ang lahat para sa bayan. Sir, Minahal niya tayong lahat. Pagdasal natin siya. Bilang ganti, pagdasal po natin siya. sir, ano pong implication nito sa mga Pilipino? Manghinahon lang po kayo. Sir, papasok ba kayo sa loob? Inaantay ko po kung papasukin ako. Sir, sabi kanina ni Yusek Loring, wala naman daw na i-serve na arrest warrant. Wala po akong nakikita. Hindi nyo pa nakikita na na-serve na. Hindi nga kami nakapasok po. Hindi po kami pinapasok. Pero sir, ongoing yung negotiation kung po pwede kayong makalapit sa Pangulo. Tapos sir, sir kasama sa negotiation ninyo kung sa ospital siya diretso. Check up muna. Check up muna. Dapat. Ngayon sir, ngayon. Sa Cardinal. Okay sir. Check up muna sa Cardinal. Sumakay na po kanina, hindi pa rin po. Ayaw nilang papasukin. Anyway, ayaw nila kaming papasukin. Importante muna yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Kulang-kulang yung mga, sana yung mga medtech kanina, ayaw papasukin. Nakikiusap po ako, pagdasal po natin si Pangulong Duterte. Okay lang. Bababa na ako para makabalik na siya. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Notary lang siya. Bali ganyan, notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang! Notary lang! Notary! Karapatan ng presidente yan. Wala nang kaso eh. Asahin ko lang niya pare. Huwag niya pa ba yan? Si attorney sir. Makibukas na lang na notary na lang. Notary na lang. Bro, pagbigyan mo na notary lang yun naman eh. Nasa batas yan. Di, sila lang. Sandali lang, tiniente. Sandali lang, may usapan naman tayo. Yung notary lang. Notary lang. Yun lang. Usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. Sige. Usapan tayo. Ano po muna kayo? Notary lang. Pakiclear lang po. Sir, Notary lang. Hindi namin trabaho na yung pakiclear lang yung abogado lang. yes sir, pinarating ko po sir. Karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng abogado. Alam niyo, Pinarating ko po sir, unfortunately sir, yun po ang instruction sa amin sir. naintindihan namin Opo, kayo. sir. Naintindihan namin kayo. Opo sir. Nakikiusap lang po. Opo sir. Pakipaalam lang po naman. Opo sir, Notary lang naman ipapasok eh. yes sir. Hininga na po namin ng request yun sir. Kami sir, wala kaming intensyon na i-obstruct sir ang batas. Pakipaalam na lang po. Opo sir, pinalam ko na po sir. Pinalam ko. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Pinalam ko na po sir. Ano raw dahilan? Yun po sir ang instruction namin. Alam ko, sumusunod lang, pero anong dahilan? There must be a reason. Sige, pakiusap lang. Ano lang, pakiusap lang. Pilipino tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Notary lang. Notary lang yan. Silang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Notary. Notary lang. Sige, papasukin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. Yung 5 o'clock ng Supreme Court.
Hanggang alas 5 lang ang Supreme Court. Aray ko, boss. Nandito si Sir. Boss na niya. Gusto ko pasok na kami na. Yung po sir ang instruction. Pare, yung notary lang naman eh. Sir, na-erase ko na po yung concern, sir. Unfortunately po, sir, yun ang instruction sa amin, sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Yun na lang. Dokumento lang naman. Sandali. Kailangan manumpa Yun lang. PRRD. Opo, Doon sa sir. notar. Opo, sir. Ito, Pero notaryo. na-erase na nga po namin yung concern na yun na, Okay. sir. And then, ngayon yung document, sir. Yun na lang. Yung document, sir. Yung document, sir. Dali na, sir. Padali niyo yan. Iparating mo na lang. Opo, sir. Naiparating ko na po, sir. Naiparating ko na po, sir. Sama natin si Madam. Susunod naman kami sa inyo. Opo, sir. Opo, sir. Ano po muna tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Mga sir. Sir, papel lang naman. Mga dito na po kayo. Dito. Papel lang. Nakakalungkot itong pangyayaring ito. Ang Pangulong Duterte ay isa sa mga dinadakila ng Pilipino, isang mabuting presidente na nakagawa ng mabuti sa kanyang bansa, sa kanyang mamamayan. Yung kanyang pagdurog sa mga gumagamit ng droga ay isang pamamaraan ng isang presidente para isagawa niya, alam niya na makabubuti sa kanyang bansa. Siya lamang ang makakapag-desisyon nun at siya lamang ang pwedeng gumawa nun sapagkat siya ang Pangulo ng bansa. Kung inaakala ng iba na yun ay mali, nasa sa kanila yun. Pero ang presidente ay malaya sa kanyang gagawin sapagkat siyang nakakaalam ng kabutihan ng kanyang mamamayan. Ngayon, yung pagkakahuli sa kanya, hindi ko alam kung anong authority and under what authority it was done. Ang alam ko po, ang warrant of arrest ay hindi maaaring issue ng ICC sapagkat wala pa naman yatang ipinadalang complaint sa kanya na para sagutin ng Pangulo. Sa makatwid, kung walang warrant of arrest at sa ilalim lang ng red notice ng ICC o ng Interpol, medyo questionable, kaduda-duda yung paraan kung bakit ang dating Pangulo ng bansa ay kanilang takpin, hulihin. Hindi po mabuting patakaran ito at hindi ko rin nakikitang magandang senyales kung pag-uusapan ay yung inaasam nating pagkakaisa. Kanina po yung sinasabi ko, ang pagkakaisa ay napaka-importante. Kapag nagtalo-talo tayo, nag-iba-iba, nag-polarize ang ating bansa, yung ating pong iniisip na maraming bagay na ikabubuti ng bansa, lalong papalayo tayo doon. At ngayon, kung talagang totoong inuli siya, isa na naman pong senyales ng pag-aaway, ng dibisyon, ng pagkakabahagi ng Pilipino. Nakakalungkot, kung hindi man nakakatakot ang kanilang ginawang ito. With the arrest of President Duterte, ano matingin mo na senaryo sa ating politika? Ang nakikita ko senaryo ay hindi magiging tahimik ang buhay politika ng ating bansa. Maaring ang mga kababayan natin na nagmamahal sa dating Pangulo ay malulungkot din. Baka nga hindi lang malungkot. Baka nga magkakaroon ng itatanim na galit sa kanilang sarili. Ito po yung hindi mabuti. Ang kapayapaan po ay isang napakalaking bagay para sa ikabubuti ng bansa. Kung ito po ay talagang nangyari ang ginawa nila, alam ko po hindi ito pagmumula ng kapayapaan. Lalo lamang tayong gugulo bilang isang bansa. Sayang po yung ginagawa natin na sana ay masinop natin ang bansa. Ngunit itong mga ginagawang ito ay papalayo kaiba doon sa inahangad namin na sana ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Maraming natatakot, Congressman.